Hi, ako si Marites. Bale, 8 years na ako sa New Zealand. May isa akong anak. Tapos, nagtatrabaho ako as a caregiver dito. Dati akong guro sa Pilipinas. Pero ngayon, tagapunas na ng chuk ng mga matatanda. Pero no regrets. Kasi, happy naman ako. Ay, may ubo ang bata. Amelia, say hi! Bobo. Pag yung babalik ka sa Pilipinas, parang yung yung pakiramdam is hindi na katulad dati nung umalis ka. Hindi Kasi, na. iba na yung mga tao, hindi mo nakakilala yung mga nandun, tapos iba na, hindi ka na rin nila kabanding kasi yung asawa ko is, taga Batanes din siya. Dinala ako dito. In short, dinala ako dito ng asawa ko. Yon, and then, di ba sabi ko sa'yo sa Pilipinas, teacher ako doon, tapos, bali ang ginawa ko is, leave ako ng 1 taon, kasi pwede yun leave without pay. Then, pagdating ko dito, on a visit visa ako. And then, nagsama kami ng 4 to 5 months. Then, in-apply namin yung work visa. After ng work visa, binigyan ata ako ng 2 years work visa. But, after namin magsama ng 1 year, kasi 1 year lang naman yung requirements dun, di ba? Magsama kayo. Yun, residence visa. And then, hanggang eto, nandito pa rin ako. Okay. Ano pala sis, parang pinagdaanan nyo, parang gaano kadali or kahirap yung nung nagsimula kayo dito, nung nag-decide kayo na dito na kayo mag-reside sa New Zealand? Kasi yung asawa ko dito is andito na yun noon eh. Pero, during dumating ako dito is nangungupahan lang siya ng maliit na kwarto. Talagang, basically, nag-start din kami from the start. Parang, ang pinaka nahirapan talaga ako dito is yung trabaho ko. Like, di ba sa Pilipinas, pumapasok ako sa trabaho, guro ka doon, syempre, nakaporma, iba't yung trabaho mo, paper, laptop. Tapos, pagdating mo dito is, yun, nasa rest home ka, nagka-caregiving, and then, talagang literally, nagpupunas ka talaga ng poop. Ganon. Talagang yung first, ko talaga experience na makahawak ng ganon, tapos maglilinis ka na matanda. Yun yung mahirap. Umiiyak ako noon. Habang, feeling ko yung parang ako yung napapanood ko na OFW sa movie na. Habang nililinis ko yung ganun, tumutulo yung luha ko. Literally, tumutulo yung luha ko. Sabi ko, anong ginagawa ko dito sa New Zealand? Tapos, nasusuka pa ako noon. Siyempre, mabaho ka? Baho. Tapos, nasusuka pa, tumutulo talaga yung luha ko. Tapos, sabi ko, uwi na ako. Sabi ko nang ganun. Talaga ng bahay. Humahagulgol ako. Kung nag-drive ako, humahagulgol ako. Pag uwi ko ng bahay, humahagulgol ako na umiiyak. And then, siguro mga first few weeks. Siguro kapag nurse ka siguro sa Pilipinas or may experience ka sa Pilipinas na gano'n, na sa healthcare worker, siguro okay lang sa'yo eh. Ako wala talaga. Wala talagang experience na gano'n. And, ayun nga, bunso pa ako sa family. Tapos, hindi talaga, yung iba talaga, pagdating ko nga dito is, yung, marunong ako magluto, gisa-gisa lang, luto ng rice, ganon. Pero dito na ako natuto na kailangan mo talagang matuto lahat-lahat kasi wala ka talagang aasahan dito eh. Yes. Ayun, nag-mature ng husto. Which is good naman. Which is really good. Kasi kung nasa Pilipinas pa ako, feeling ko, aasa pa rin, ay, oh my God. May katulong. Hindi, wala akong katulong. Hindi naman kami mayaman mahirap din kami family. Pero what I mean is, hindi ako na-expose masyado sa sobrang hirap na hirap. Kasi nga, 9 kami magkakapatid. Tapos ako yung pinakabunso. So, you mean, Halos di mo naranasan yung... Parang ako yung pinaka-privilege. Parang gano'n. Pero I'm thankful kasi pagdating ko dito, sobrang nag-mature ako. Ako nga, yung mga kasamaan ko sa trabaho sa Pilipinas, pag nakikita nila ako nagpo-post ng mga niluluto, is tumatawa pa sila about chicken. Kasi may experience ako sa Pilipinas na nung nagtuturo pa ako. Itong principal namin is, gusto niya akong pagkatayin ng manok. Imagine, di ako Ginoo. Sabi ko noon, di ako marunong magkakatay ng manok. Buti pinakatay niya sa iba. Tapos sabi, kinatay na nila, lutuin mo. Sabi niya sa may oras kong pinalambot. Ganun katigas? Ay hindi, alisin mo lang yung Yung dahon. Ay, dahon yung balahibo. balahibo.
Diyos ko, di malambot na yung karne. Eh, nag-ano siya, halos wala nang natira. Hawakan ko ng ganon. Hawakan ko ng ganon. Yung yung buto niya. Nag-ano na. Oh my God. Mabilis na, wag na magbalahibo. Ano na lang, diretso Imagine mo, kain. ganon ako tapos nung dumating ako, nandito na ngayon, so sobrang nag-mature ako ng ganon. So, na rin, which is, thankful ako kasi, napakalaki nung naitulong sa akin. Tsaka yung mental, yung mindset ko, Yeah. nag-iba rin, na gano'n na nga. Siguro tumanda siguro yung mindset ko, hindi katulad nung nasa Pilipinas. Tsaka, nung nasa Pilipinas ako, ang buhay ko doon, nagtuturo. Then, magimik, alak, gano'n. Kasi gano'n ang Ganun ang life. Oo, life. Pero ngayon, hindi na masyado. Nag-enjoy pa rin naman, pero syempre iba na rin. Iba na yun kasi may mga family na tayo. Family. Di ba? Chocolate or kaligayahan? Kaligayahan. Diyos ko, maraming salamat. Okay. Tayo. Maraming salamat sa pagpunta at saka yun sa ganito vlogging natin. Okay, yeah. More collabs. Thank you. At Next time. Follow Celia Life Celia's in New Life Zealand. in New Zealand. Celia's Life. Follow Celia's Life in New Zealand.